Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Ang siyang humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, "Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?" Nang makita siya ni Pedro, ay tinanong nito si Jesus, "Panginoon, paano po naman ang taong ito?" Sumagot si Jesus, "Kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin." Kumalat sa mga kapatid sa pananampalataya ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Ngunit hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Siya ang alagad na nagpatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming totoo ang kanyang pahayag. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, sa palagay ko'y hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pagsunod. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nawawala ang kapayapaan ng tao ay dahil palagi niyang ikinukumpara ang buhay niya sa iba. Bakit siya successful? Bakit ako hindi? Bakit siya mas blessed, mas pinagpala? Ako hindi. Bakit siya mas masaya? Bakit ang gaan ng buhay niya? Samantalang ako, hirap na hirap. Minsan, hindi naman talaga mabigat ang problema natin. Lalong bumibigat dahil tinitingnan natin ang buhay ng iba. Sa panahon ngayon, lalo itong nagiging mahirap dahil sa social media. Isang scroll mo lang, makikita mo ang achievements ng iba, travels ng iba, relasyon ng iba, blessings ng iba. At minsan, kahit okay ka naman, okay naman sana tayo, bigla tayong malulungkot dahil pakiramdam natin na pag-iiwanan na tayo, nahuhuli na tayo. Ang resulta, nawawala ang focus natin sa sariling tawag ng Diyos para sa atin. At yan mismo ang nangyari sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Pagkatapos kausapin ni Jesus si Pedro tungkol sa magiging misyon at kahihinatnan niya, lumingon si Pedro at nakita niya ang minamahal na alagad, si Juan. At agad siyang nagtanong, "Panginoon, paano naman siya?" Napaka-human, napaka-tao ni Pedro sa part na yun. Kasi ganoon din naman tayo minsan, di po ba? Kapag may sinabi ang Diyos tungkol sa buhay natin, curious agad tayo sa buhay ng iba. Lord, bakit siya mas blessed? Lord, bakit siya mas mabilis umasenso? Lord, bakit parang iba ang trato mo sa kanya? Napaka-smooth ng buhay niya. Ako ang hirap-hirap. At napakalinaw ng sagot ni Jesus. Kung ibig ko bang manatili siya hanggang sa pagbabalik ko, ano ngayon sa'yo? Sumunod ka sa akin. Parang sinabi ni Jesus, huwag mong problemahin ang landas ng iba. Ang mahalaga, focus ka sa akin, sumunod ka sa akin. At napakalalim po noon. Dahil ang tunay na problema minsan ay hindi kakulangan ng biyaya, kundi yung kakulangan ng focus kay Kristo. Kapag nakatingin tayo sa iba, madaling mainggit. Kapag nakatingin tayo sa iba, madaling mawala ng gana. Kapag nakatingin tayo sa iba, madaling questionin ang Diyos. Pero kapag nakatingin tayo kay Kristo, natututo tayo magtiwala sa sariling landas na ibinigay niya sa atin. Bawat tao may kanya-kanyang tawag, may kanya-kanyang timing, may kanya-kanyang krus, may kanya-kanyang misyon. Hindi pare-pareho ang kwento ng bawat tao.
May mga taong maagang nagtatagumpay, may mga taong matagal bago makita ang bunga ng kanilang sakripisyo. May mga taong tahimik lang, pero malalim ang misyon. May mga taong hindi sikat, pero malapit sa Diyos. At ang problema, gusto natin minsan pareho tayo ng kwento ng iba. Kaya maraming tao ang nawawala ng saya, hindi dahil kulang sila, kundi dahil kinukumpara nila ang sarili nila. May mga taong blessed, pero insecure pa rin. May mga taong successful naman, pero hindi pa rin masaya. May mga taong maraming biyaya, pero puno pa rin ng inggit ang puso. Bakit? Dahil nakatingin sila sa iba, hindi nakatingin kay Kristo. At dito tayo gustong ibalik ni Jesus ngayon. Sumunod ka sa akin. Hindi sinabi ni Jesus, intindihin mo ang lahat. Hindi niya sinabi na ikumpara mo ang sarili mo. Hindi niya sinabi, kontrolin mo ang buhay ng iba. Malinaw lang naman ang sinabi ng Panginoon. Sumunod ka. Ibig sabihin, sapat nang malaman mo na may tawag ang Diyos para sa iyo. Minsan kasi gusto nating malaman ang buong plano ng Diyos bago tayo sumunod. Pero ang pagsunod ay hindi laging may kasamang kumpletong paliwanag. May mga panahong susunod ka kahit hindi mo pa naiintindihan. May mga panahong magtitiwala ka kahit hindi mo alam saan ka dadalhin ng Diyos. At iyon ang tunay na pananampalataya. Ito yung twist sa ating ebanghelyo. Habang si Pedro ay nag-aalala tungkol sa kapalaran ni Juan, hindi niya napansin na ang mismong Diyos ay nakatingin at nagtitiwala sa kanya. Minsan ganoon din po tayo, di ba? Sobrang busy nating tumingin sa buhay ng may buhay, sa buhay ng iba. Kaya nakakalimutan nating may sariling misyon pala tayong ipinagkatiwala ang Diyos. May mga taong gustong maging katulad ng iba kaya nawawala ang sarili nilang identity. May mga taong gustong kopyahin ang calling ng iba kaya hindi nila nadidiskubre ang sarili nilang purpose. Pero tandaan natin ito, hindi aksidente ang buhay mo. Hindi aksidente ang kwento mo. Hindi aksidente ang mga sugat at laban mo sa buhay. Lahat ng yan may purpose. May dahilan kung bakit ikaw ang ginawa ng Diyos at inilagay ng Diyos sa kwentong yan at hindi ang ibang tao. At marahil ang gusto lang marinig ng Panginoon mula sa atin ay hindi, Lord, bakit siya? Kundi, Lord, susunod ako. Kahit mahirap, kahit hindi malinaw, kahit mabagal, kahit may takot, Lord, susunod ako. At iyon ang hamon. Ngayong huling araw ng Easter season, dahil bukas papasok na tayo sa Pentecostes, paalala na may direksyon ang buhay natin. Hindi tayo nilikha para magpagalagala sa inggit, sa comparison at insecurities. Tinawag tayo upang sumunod kay Kristo nang may pagtitiwala. Kaya wag nating sayangin ang buhay natin sa kakatingin sa buhay ng iba. May sariling misyon ang bawat isa. May sariling biyaya, may sariling timing, may sariling landas. At sapat na yon. Kaya ngayong araw, tandaan natin, itong salitang ito, sumunod, yung pagsunod. Hindi sa ingay ng mundo, hindi sa comparison, hindi sa pressure ng tao, kundi pagsunod kay Kristo. Dahil ang taong tunay na sumusunod kay Jesus ay hindi kailangang makipagkarera sa iba. Alam niyang sapat na ang tawag ng Diyos para sa kanya. Kaya nga, pag nilayan natin ang tanong na ito, ano ang mga comparison at inggit na umahadlang sa atin upang buong pusong makasunod tayo kay Kristo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Panginoong Jesus, alisin mo ang inggit, takot at comparison sa aming puso. Turuan mo kaming magtiwala sa landas na inihanda mo para sa amin. Kapag kami nalilito at tumitingin sa iba, ibalik mo ang aming paningin sa iyo. Bigyan mo kami ng pusong handang sumunod araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.